Iba't ibang klase ng katulong sa Amerika. Ang una ay yung cleaner. In the private home, madalang lang yung paglilinis nila pero hindi sila full-time sa bahay. Ikalawa, yung live-in housekeeper. Napaka-popular nito dito dahil may sarili silang room na libre tapos kumpleto pa sa gamit. At kadalasan ay full-time sila. Ikatlo, house manager / housekeeper. Hindi lang siya tagalinis, siya din yung nagdidesisyon. Yung nagmamanage ng mga gagawin at kailangan sa bahay, sinisigurado niya rin na talagang napapangalagaan. Property o bahay na nakaatang sa kanya, yung parang mayordoma sa atin. Ikaapat, yung live-out housekeeper. Ito yung pwedeng full-time o part-time. Kadalasan ikaw magdadala ng panglinis. Depende sa gusto ng may-ari. Kadalasan, padagdag yung responsibility mo tapos ikaw magsasabi kung magkano i-charge mo base sa haba ng experience mo. Kalima, yung housekeeping house attendant. Kadalasan sa hotel sa motel sila nagtatrabaho. Linis nila yung hallways, room, bedroom, bathroom, etc. Nag-stock din sila ng supplies, toilet paper at clean towels at iba pa. Lang yan sa klase ng tagalinis dito, mayroon pang ibang tawag at mga iba pang responsibilities. Kung tatanungin niyo ako kung saan ako nabibilang sa mga ito, doon ako sa live-out housekeeper na madalas house manager na rin dahil ako lahat ang nag-aasikaso ng kailangan sa bahay. Minsan may mga request pa sila na gusto nilang linisan at ako rin yung nagdidesisyon kung magkano dapat ibayad sa akin. Mas maganda sa tagalinis dito ay maging employed ka through agency. Bukod sa malaki ang benefits ay may mga insurance din na sakop lahat ng employer mo. Sana nakadagdag ito sa kaalaman nyo. At i-follow nyo rin ako para